Napalitan na mga nakonsumong petrolyo noong nakaraang linggo at nadagdagan pa ang reserba. Ito ang inihayag ni Energy Secretary Sharon Garin matapos matanggap ng bansa ang 142,000 barrels ng mga produktong petrolyo mula sa Japan noong March 26. Ayon sa kalihim, nakumpirma na rin ang iba pang mga order ng krudo. Kabilang dito ang 300,000 bariles na petrolyo na order mula sa Malaysia at Singapore sa simula ng Abril. Gayon din ang panibagong 300,000 barrels mula sa India sa kalagitnaan ng susunod na buwan, habang may isa pang 300,000 barrels na nakatakdang i-deliver mula naman sa Oman sa katapusan ng Abril. Sa normal na araw, ang minimum requirement ng DOE sa reserba ng petrolyo ay mula 15 araw sa oil companies hanggang 30 araw naman sa refiners. Ito ay upang bigyan ng sapat na panahon ng mga kumpanya ng langis na bumili muli ng supply sa global market. Ngunit ayon kay Secretary Garin, sa ngayon ay may halos 2 buwan pa para maghanap ng replenishment ng mga nakokonsumong petrolyo. The country's total expected available day supply across all types increased from 45 days to 50.94 days. So ito na yung average natin. We added 6 more days despite the fact that we still consume. So we consume and then we add. What this tells us is clear, that we have supply. Sa kabila nito, patuloy na nananawagan ang DOE sa publiko ng pagtitipid sa pagkonsumo ng petrolyo upang hindi mabilis maubos ang supply ng bansa. Ito ay sa gitna ng nararanasang krisis sa supply ng langis, bunsod ng sigalot sa Middle East. It is more para extra careful tayo because we don't know what the war will, where it is going, no? Kung matatapos ba yan or kung tatagal ba siya, or magkakalma na yung gera or mag-escalate pa. So as a country, this is our major appeal to our fellow Filipinos that we support each other, sama-sama tayo, and let's try to be as magtipid tayo sa electricity and fuel para po hindi po affected po yung ekonomiya natin. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.